Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-create or gumawa ng pag-ibig number through online. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya ng Google Chrome. Then pagkatapos, i-type lang natin ang Pag-ibig Fund. And then pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po itong www.pagibigfund.gov.ph kasi ito po yung legit na website ni Pag-ibig. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, i-click nyo na lang po ang Virtual Pag-ibig for Members. And then pagkatapos may makikita kayong data privacy, click nyo na lang po yung box katabi ng I have read about the data privacy statement para ma-checkan po. And then pagkatapos i-click nyo na po ang proceed. After that, ganito na po yung makikita ninyo, i-click nyo na lang po ang be a member. So mapupunta na po tayo dito at kailangan natin kumuha ng Pag-ibig number, so i-click lang natin ang register. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang continue. After that, mapupunta na tayo sa online membership registration. So ilagay nyo na lang po yung last name, first name at middle name ninyo. Make sure po hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay ninyo para hindi kayo magkakaproblema sa pagkuha ng Pag-ibig number. At sa mga kukuha naman ng Pag-ibig number na walang middle name, i-click nyo na lang po itong box katabi ng no middle name para ma-checkan po yan. Pero kung meron naman kayong middle name, huwag nyo na pong galawin yan. So punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng date of birth. So i-click lang po natin to. So dito hanapin at i-click nyo na lang po yung date of birth ninyo, yung month, day at year. So pag okay na, i-click nyo na po ang okay. Pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng CAPTCHA. Yung code po na makikita ninyo dito, yun po yung ilalagay ninyo dito sa enter code here. So kung maliit na letra or malaki na letra, kung may numbers, yun po yung ilalagay ninyo. Huwag nyo pong baguhin kung ano yung nakikita ninyo. Pero kung hindi nyo talaga mabasa yung nakalagay na CAPTCHA dyan, pwede nyo pong i-click tong can't read, try different words. So pwede nyo pong i-click yan para mabago po yung code. So kagaya sa akin, yung nilagay ko C5UV3 kasi yun po yung nakikita ko dito sa CAPTCHA. Kaya yun po yung nilagay ko dito sa baba. At kung okay naman lahat at double check nyo na po, i-click nyo na ang submit. So pagkatapos mapupunta na tayo dito sa member information. So dito automatic na pong makikita ninyo yung pangalan ng member kasi nag-fill up na tayo kanina ng first name, middle name at last name. At kung may name extension kayo kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo na lang po dito. Pero pag wala, wag nyo na pong galawin yan. Kung magkatulad naman po yung pangalan ninyo ngayon at sa birth certificate ninyo, i-click nyo na lang po itong check if the same as above. So malalagay po automatic yung nakalagay dyan sa taas na information. Basta take note po, ang dito sa baba ang ilalagay ninyo kung ano yung pangalan ninyo sa birth certificate ninyo. Pero kung parehas lang naman, i-click nyo na lang po itong check if the same as above. And next, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng father's name. So dito ilagay nyo po yung last name, first name at middle name ng papa ninyo. At kung may extension yung pangalan niya kagaya ng senior, junior, the third, the fourth, ilagay nyo na lang po dito. Basta make sure po guys hindi magkakabaliktad yung last name, first name at middle name ng pagkakalagay. At kung wala namang middle name yung papa ninyo, i-click nyo po itong box katabi ng no middle name para ma-checkan po yan. And next, punta naman tayo dito sa mother's maiden name. Take note po, mother's maiden name. So pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So dito ilagay nyo po yung last name, first name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. At kung may extension yung pangalan niya, ilagay nyo rin po dito. Pero kung wala namang middle name yung mama ninyo, i-click nyo po itong box katabi ng no middle name para ma-checkan po yan. So i-double check nyo pong maigi lahat ng pagkakalagay ng first name, middle name at last name para hindi po kayo magkakaproblema balang araw. So pag okay na, i-click nyo na po ang next. After that, mapupunta na tayo sa paglalagay ng other information. So, automatic na pong malalagay yung date of birth ninyo kasi naka-fill up na tayo kanina.
And next, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng place of birth. So i-click lang natin tong click to get place of birth. So may makikita kayong ganito, pero kung sa labas kayo ng Pilipinas pinanganak, i-click nyo na lang po tong box katabi ng if the birthplace is outside the Philippines. Pero kung sa Pilipinas naman kayo pinanganak, mag-select na lang kayo ng region, province, city or municipality. So pag okay na, nakaselect na kayo lahat, i-click nyo na po ang okay. After that, pili na po kayo ng sex ninyo kung male ba or female. And next, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng height and weight. Take note po sa height, nakalagay po dapat naka-centimeter siya at sa weight naman is naka-kilogram. And next, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng TIN number, SSID number, GSID number, or CRN kung available. So, kung meron lang po kayo sa mga to, yun lang po yung ilalagay ninyo. Pero pag wala, wag nyo na pong lagyan. And next dito sa taas, ilagay po natin yung citizenship natin, Filipino. Then civil status, select na lang po kayo kung single ba, married, legally separated, annulled, or widowed. And next, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng spouse maiden name. Optional lang po to, kung may spouse kayo, ilagay nyo po dito. Pero pag wala, wag nyo na pong galawin. Take note po, maiden name yung ilalagay. And dito naman sa prominent distinguishing facial feature, optional lang po yan. Pwede nyo lagyan, pwede rin pong hindi. And dito naman sa frequency of membership savings payment, optional lang po to. Kung magbo-voluntary kayo, pwede kayong pumili dito kung monthly or quarterly kayo magbabayad. Pero kung employed naman kayo, wag nyo na pong galawin yan. Or kung for employment yung application ninyo, wag nyo na pong galawin yan. So pag okay na at na-double check nyo na po lahat, i-click nyo na po ang next. And next, punta na tayo dito sa paglalagay ng permanent address. Dito guys, kung ano lang po yung meron sa address ninyo, yun lang po yung ilalagay ninyo. Kagaya ng sa akin, wala akong room or floor number or building number, wala ako niyan, kaya hindi ko na po nilagyan. Yung face number, house number, wala po ako nilagay. So block number, lot number, street, subdivision at barangay lang po yung nilagyan ko. Kung ano lang po yung meron sa address ninyo, yun lang po yung fill upan ninyo. And next, dito naman sa city or municipality and province, hindi nyo po yan mapifill upan kahit ilang beses nyo yang i-click. So ang gagawin ninyo, i-click nyo po muna tong get zip code. So dito pumili lang po kayo ng region, province, city or municipality kung saan kayo nakapermi ngayon. At kung nakapili na kayo at okay na lahat, i-click nyo na po ang okay. So automatic na pong malalagay yung zip code ninyo dyan. And next, punta naman tayo dito sa baba sa pag-fill up ng present address. Kung magkatulad lang yung permanent address niyo at present address, i-click nyo po itong check if the same as above. So kung magkatulad lang yung present at permanent address ninyo. At kung nasa abroad naman kayo, i-click nyo itong check if abroad. Pero kung nasa Pilipinas lang kayo at nagtatrabaho kayo sa malayo sa inyong permanent address, ay fill upan nyo na lang po ito lahat ng mga information na nandito sa present address. Basta ganun pa rin po guys, kung ano yung nasa address ninyo sa present address, yun lang po yung ilalagay ninyo. Kahit wala ng block or lot, kung ano lang po yung nasa present address ninyo, yun lang po yung fill upan ninyo. Pero sa akin, magkatulad lang yung present address at permanent address, kaya chinek ko na yung check if the same as above. And punta na tayo dito sa baba sa pagpili ng preferred mailing address. So kung gusto niyo dito sa present home address niyo or permanent home address, or kung gusto niyo sa employer business address ninyo. So pumili lang kayo kung saan ninyo gusto. So sa akin ang pinili ko present home address. So pag okay na guys, i-click nyo na po ang next. After that, mapupunta na tayo sa paglalagay ng contacts. So dito, maglalagay tayo ng email address. So i-click lang natin tong enter email address. So dito, ilagay nyo po yung email address na ilalagay ninyo at ilagay nyo po yung confirmed email address. So make sure po magkatulad yung email at confirm dito sa taas at baba. So pag okay na, i-click nyo na po ang okay. Pagkatapos, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng telephone number, cellphone number, direct line, trunk line. So pumili na lang kayo kung ano yung mga meron na numbers kayo, yun po yung lagyan ninyo.
So sa akin, ang meron ako is cellphone number. So dito sa una guys, ilagay nyo po yung first 4 digit ng inyong cellphone number. Kagaya niyan, 0910, 0918 or 0915. Example lang po yan. Kung ano yung meron kayo, ilagay nyo po yun dito. At kung okay na, dito naman sa kabila, ilagay nyo po yung last 7 digits ng inyong cellphone number. At kung meron naman kayong telephone number, direct line or trunk line, ilagay nyo na rin po dyan. Pero pag wala, cellphone number lang yung meron kayo, okay na rin po at i-click nyo na ang next. After that, mapupunta na tayo sa paglalagay ng years. Ang years po guys, for example, namatay yung member, ang years po yung magiging takapagmana ng naiwan ng member. So kung may i-add kayong years, i-click nyo na lang po tong add years. So dito fill upan nyo po lahat yung relationship, date of birth, last name, first name, at middle name. Kung wala namang middle name, i-click nyo po tong box ng no middle name. So pag okay na, i-click nyo na po ang save. So kung marami po kayong years na ilalagay, i-click nyo na lang po tong add years. Pero sa akin wala akong nilagay kaya i-click ko na ang next. At pagkatapos mapupunta na tayo sa pagse-select ng member category. So i-click lang natin tong select category. So dito pwede kayong pumili ng employed private, employed government, job order personnel, other earning group individual, other earning group organization, overseas Filipino worker or OFW, professional business owner, employed foreign government, barangay official employee, non-working spouse, member of religious group, pensioner, investor, member of cooperative trade union, overseas Filipino immigrant, or others. Pero kung hindi pa kayo employed at naghahanap pala ng trabaho, i-click nyo na po ang unemployed, not yet employed. So pag okay na, i-click nyo na po ang next. Pagkatapos mapupunta na tayo sa paglalagay ng employment history. Kung may employment history na kayo, i-click nyo na lang po itong add employment detail. So dito ilagay nyo po yung company name, office assignment, kung head office ba or sa branch, employed from month, tapos 2 month. Kung up to present employed kayo, check nyo po tong box katabi ng present. And dito sa baba ilagay nyo po yung address ng company ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang save. At kung marami na po kayong employment history, i-click nyo lang po nang i-click ang add employment details hanggang sa maging okay po lahat. At pagkatapos i-click nyo na po ang next. Then pagkatapos mapupunta na tayo sa summary. So kailangan yung i-double check lahat ng mga information na nilagay ninyo. Dapat tama at hindi po nagkabaliktad yung mga pagkalagay ninyo ng information. So pwede nyo pong balikan lahat yung member information, other information, address, contact number, years, member category, employment history. I-double check nyo po lahat. So pag okay naman po lahat, at na-double check nyo na, i-click nyo na po ang submit registration. Minsan po pagka-submit niyo may makikita kayong ganito, Pag-ibig Fund Maintenance Advisory. So maintenance po sila, ulitin nyo na lang po ulit yung process. So antayin nyo po maging okay yung system nila. And then pagkatapos may makikita na kayong ganito, successful na daw yung registration ninyo. Pero may makikita kayong tracking number, hindi pa po yan yung Pag-ibig number ninyo. So kailangan nyo pong i-screenshot tong page na to para makita nyo yung tracking number at hindi po mawala yung tracking number kasi napaka-importante po ng tracking number ninyo para makuha po yung Pag-ibig number ninyo. And may makikita kayong dito sa baba na after 2 working days, makukuha nyo na po at mabiverify na ninyo ang Pag-ibig number ninyo. So kailangan nyo po muna tong tracking number ninyo para makuha ninyo yung Pag-ibig number after 2 working days po. Take note po, after 2 working days, makukuha nyo yung Pag-ibig number ninyo. For example, Saturday kayo nagkuha, Sunday hindi po counted yung Sunday, so mag-umpisa kayo Monday and Tuesday. So baka by Wednesday pwede nyo nang ma-open at makuha yung Pag-ibig number ninyo. Basta take note po kung nandito na kayo at may nakita kayong tracking number, screenshot nyo po para mabuksan nyo po yung Pag-ibig number ninyo.
At pagdating naman ng 2 working days, punta na po tayo sa mga search engine na ginagamit natin. For example, Google Chrome. Then i-type natin ang Pag-ibig Fund. Then pagkatapos may makikita tayong e-services, i-click lang natin ang Virtual Pag-ibig for Members. At may makikita ulit tayong data privacy, i-click lang natin yung box katabi ng I have read about the data privacy statement. At kung okay na, i-click na natin ang proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo sa Virtual Pag-ibig, i-click lang natin ang Be a Member. At pagkatapos may makikita na tayong ganito, hindi na po register yung i-click natin, kundi yung Verify Mid Number. Pagkatapos may makikita na kayong ganito, kailangan nyo pong ilagay yung tracking number na nakuha ninyo, yung sinabi ko kanina na dapat nyong i-screenshot, yun po yung tracking number na ilalagay ninyo dito. At pagkatapos ilagay nyo po yung last name ninyo. So take note po, last name lang ang ilalagay. No need na pong ilagay yung first name at middle name. Last name lang po ang ilalagay. And dito sa baba ilagay nyo po yung date of birth ninyo. Make sure tama po yung pagkakalagay ng date of birth, hindi po nagkabaliktad. So make sure po tama yung tracking number na nilagay ninyo. Last name lang po yung nilagay ninyo dito sa gitna at tama yung pagkakalagay ng date of birth. So pag okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos makikita nyo na po yung Pag-ibig membership ID number ninyo. So ito na po yung Pag-ibig number ninyo. So pwede nyo na po yung hulugan or hulugan ng company ninyo. Pero take note guys, kung hindi pa 2 working days, hindi po makukuha ninyo yung Pag-ibig number ninyo. So kung Saturday at Sunday po, hindi po counted yon. So working days po yung bilangan. So kung umabot na ng 2 working days, ganito na po yung makukuha ninyo, makikita nyo na po yung Pag-ibig number ninyo. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!